Mega mega love shoutout. Malakas pa rin si Jovic kay PBBM kahit grabe na ang kinakarap nitong controversial. Really? Okay, tayo mabsat. Okay, pasok attorney. Saan? Full volume. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Junbic pa rin daw ang sa DILG. Sabi ng Malacanang, may tiwala pa rin sila kay Junbic. Yan ay sa harap ng mga panawagan na mag-resign na si Junbic Rimulya o kaya si Makina ng Pangulo kasi wala halos achievements eh. Panay pa preskon lang, panay pa pugi. Tapos nangyari pa itong insidente sa Senado kung saan nakatakas si Bato. Kagagawan niya yan. Pumunta doon si Junbic Rimulya. Agad-agad ang inanunsyo. Hindi ako nandito para arestuhin si Bato. Okay, kung hindi man yan ang sadya mo, bakit kailangan mo pang ipangalandak? Pangalawa, pumunta siya doon sa mga senador. Nag-aano pa sila, nagtatawanan. Hindi magandang tingnan. Kasi yung mga senador na yun ay nagsisinungaling. Tapos nandun ka, nakikiano sa kanila. Tapos pagdating doon ni Junbic Rimulya, kaagad ang unang statement niya nung magkausap na sila ni Aplaska, sabi niya, may nagtangkang pumasok. Mga armed men daw, nagtangkang pumasok sa loob ng Senado. Kaya pinaputukan ng usaan nila Aplaska. Kasama ko lang ang mga senador ngayon at para makita talaga ang upang kunon events. The clock is 7:46. Armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated in the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We've instructed the GSIS and the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions to secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. There are all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. We still have to determine through CCTV footage kung ilan talaga sila. So, we cannot answer that with any definitiveness. Pero ayaw mo na nagpapag-warning shot. Warning shot, Sa gave a warning shot, and in their retreat, they started firing to the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. You still have to review the footages. We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yun, meron ng conclusion na rin si Bakit. But we told Sec Rimulya kung sino ang suspect. Ganun yung statement ni Junbic Rimulya nung gabi na yon, yung May 13. Hindi man lang muna ang tinanong lang si Aplaska. Dapat nag-ano muna siya.
Eh di lumalabas ngayon, hindi totoo yung sinabi ni Aplaska o nabudol siya si Junvic. Pero anyway, ang sabi ng ng palasyo ni Jose Claire Castro, may tiwala pa daw kay Junvic Rimulya. Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Rimulya Ma'am, last for my sa ngayon. Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Rimulya sa DILG? Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Kaya sa kabila ng kaliwat kanang mga panawagan na mag-resign na si Junvic Rimulya o kaya si Baki na ng Pangulo ng Pilipinas, pero ngayon ang statement ng Malacanang, may tiwala pa rin daw sila kay Junvic Rimulya bilang DILG. Pero, okay, kung may tiwala, sana naman sa part ni Junvic Rimulya, bumawi siya. Gawin niya yung nararapat. Eh pagdating kasi dyan kay Bato, malambot siya dyan. Kaya tingnan mo, anong nangyari? Nakatakas si Bato. Mag-alis doon ni Junvic Rimulya. Lumuwag na yung mga bantay ni Bato. Yun, tumakas na, tinakas na ni Padilla. Kasi medyo malambot yung mga yung approaches ni Junvic Rimulya Malambot, malamya. Kaya parang naiisahan. Pero bumabawi na ngayon. Nag-press con siya, sinabi niya na hindi totoo na may pinapaputukan, hindi rin totoo na napasok, hindi rin totoo na under attack or under siege ang Senado. Kasama ko po ngayon dito si Secretary of Justice Vida, si Chief Natates, para isaad ang mga nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview or will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be, when he gave warning that he would be arrested, up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. I turn over the mic to General Natates. Lahat yun hindi totoo. At least bumawi na siya ngayon. Bumawi na siya. Kasi ang pangit tingnan na ang mga sinasabi niya ni Junvic Rimulya ay bangga sa official na stand o policy ng gobyerno ni PBBM kung saan part siya. Grabe pa naman ang tiwala sa kanya ni PBBM. Dapat suklian niya rin ang accomplishment. May magawa siya. Ang dami ng mga high-profile inmates, hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon. Hindi nga mailagay sa Interpol si Saldico at saka si Harry Roque. Ang nailagay na sa Interpol sino ba yan? Sino ba yung nailagay na sa Interpol? Si Atong Ang. Yun, nailagay na. Pero si Saldico, at saka si Harry Roque, hindi pa rin na Interpol Red Notice. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung sana si Junvic Rimulya, i-prove niya na. Kasi may tiwala pa raw sa kanya ang Pangulo, hindi siya tatanggalin niyan, ipakita niya rin na tama yung desisyon sa kanya. Na i-retain siya. Gawin niya rin. Si Abalos noon, magaling Magaling. Sana ganun din yung gawin niya ni Junvic Rimulya. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Salamat, attorney. Naku po, malakas pa rin talaga si Junvic kay PBBM.
Pero anyway, abangan ang susunod na kabanata, mga Absat. Okay, countdown ulit tayo. Next topic tayo, Absat.